Ang panghabang buhay na pagsasama at pagmamahalan ay hindi naman kailangan na magsimula sa matagal na relasyon. Dahil hindi nasusukat ang tunay na pagmamahal kung gaano na kayo katagal na ang karelasyon mo. Minsan nga kung sino pa yung nagsimula sa paspasan, sila pa ang mas nagtatagal at mas nagpapatunay na totoo ang panghabang buhay na pagmamahalan. Dear Papa Dudut, maraming matatagal na magkarelasyon ang hindi na uuwi sa kasalan at hiwalayan lamang din ang kinahahantungan. Ang pag-ibig daw kasi ay hindi nasusukat sa tagal ng pagsasama ng dalawang tao, kung hindi sa kung paano nila tatanggapin ang kahinaan at kakulangan ng bawat isa. Yon ang pinaniniwalaan ko na alam kong taliwas sa ibang tao. Magandang araw sa inyo Papa Dudut, ganon din sa mga taong nakikinig sa programa ninyo. Ako nga pala si Ted, 27 years old at nagtatrabaho sa isang delivery company. Sumulat po ko sa inyo para i-share ang kwentong pag-ibig ko at nagbabaka sakali na mabasa ninyo sa inyong YouTube channel. Marami rin talaga akong gustong i-share sa inyo. Pero pipiliin ko na lang ang ikukwento ko para hindi masayang ang oras ninyo sa pagbabasa ng sulat ko. Uunahin kong ikwento ang tungkol sa girlfriend ko ng 5 taon na si Laura. College pa lamang kami noong maging kami pero isinekreto namin yon dahil may pagka-istrikto kasi ang papa niya at gustong makatapos muna si Laura bago magka-boyfriend. Naiintindihan ko naman yon at alam kong kung nahihirapan ako ay mas nahihirapan maglihim si Laura. Hindi kasi kami madalas na nakakapag-date noon. Kasi bukod sa limitado lang ang pera namin ay ganoon din ang oras namin para sa isa't isa ni Laura. May curfew siya sa bahay nila tapos ay hindi rin ako pwedeng dumalaw sa kanila. Kaya naman sa school na lamang talaga kami madalas na nakakapag-usap o nagkikita. Sinusulit namin Papa Dudut ang mga oras na magkasama kaming dalawa. Buti na lang at hindi rin nagtagal ay nakagraduate na kami at nagkaroon ng kanya-kanyang trabaho. Unti-unti na rin akong nakapagpakilala sa mga magulang niya at laking pasasalamat ko na tinanggap nila ako. Ako pa lang kasi ang unang lalaki na pinakilala ni Laura sa pamilya niya at nangako naman ako na hindi ko sisirain ang tiwalang ibinigay nila sa relasyon namin. Pagdating sa bahay namin ay gustong-gusto rin si Laura ng pamilya ko. Botong-boto rin ang mga kaibigan namin sa amin at sobrang saya ng ganong pakiramdam lalo na nga nang umabot na ng 5 taon ang relasyon naming dalawa. Nang dahil doon Papa Dudut, may mga kumakantsaw na rin sa amin kung kailan daw ba kami magpapakasal ni Laura. Nasa tamang edad na rin daw kami at may maayos na trabaho. Dapat daw ay pinaplano na rin namin ang pagpapakasal at pagbuo ng pamilya dahil mas maganda raw na bumuo ng pamilya na hindi pa masyadong may edad. Mas matututukan daw namin ang pag-aalaga sa mga magiging anak namin. Kagaya na lamang noong kinasal ang kuya ko. Ako ang best man noon at pagkatapos ng kasal ay maraming nanukso sa amin ni Laura sa reception na kami na raw ang susunod na ikakasal. Tinatawanan lang namin yon kasi kahit kaming dalawa ay hindi pa naman yon na pag-uusapan talaga. Alam mo, tuwang-tuwa ako sa Tita Eden mo. Kakwentuhan ko kasi siya kanina at napaka-jolly niya talaga. Wika ni Laura. Nasa lamesa na kami noon at kakatapos lang na kumain. Oo, jolly talaga yon. Kaya ka nga gustong-gusto nun kasi naaaliw ka daw sa kadaldalan niya. Natatawang tugon ko naman. Oo nga sabi ba naman kanina sa akin kailan daw tayo magpapakasal at kuhanin daw natin siyang ninang, wika pa niya. O anong sinagot mo sa tanong kung kailan tayo magpapakasal? Sa totoo lang baby, gusto ko rin kasing marinig yung opinion mo.
5 years na tayo o magsi 6 years na. Nasa tamang edad na rin tayo. Gusto mo ba na ganitong kasal kagaya kina kuya? Curious na tanong ko. Kaya mo na ba? Kapag nagpakasal kasi tayo, mas maganda na may ipon na tayo. Hindi lang naman kasi kasal ang gagastusin natin. Pagkatapos nun, kailangan nating bumukod. So hahanap pa tayo ng titirhan o mauupahan man lang, sagot niya. Madali na siguro yan babe, magkasama naman tayo katwiran ko naman. Ano ka ba? Hindi sapat na magkasama lang tayo. Isipin mo nga paano kung isang buwan pa lang tayong kasal mabuntis na ako. Ang hirap kapag hindi tayo mag-ready no? Saka nagpapaka-practical lang ako. Ayoko lang na gagastos tayo ng malaki sa kasal na pang isang araw lang tapos mababaon tayo sa utang. Sagot naman niya. Oo na, naintindihan ko naman. Siya nga pala, sabi ni mama dito ka na raw matulog mamaya. Gabi na rin Pag-iiba ko ng topic namin. Uuwi na lang ako at hindi mo naman ako kailangang ihatid. Magpapasundo na lang ako sa kapatid ko para makapagpahinga ka na rin. Malamig namang sagot niya. Gusto ko pa sana siyang ihatid kasi palalim na ang gabi noon kaya lang ay napagod din ako dahil sa pagtulong-tulong ko para sa kasal ni kuya. Kinumbinsi din ng mama si Laura na sa bahay na matulog pero tinawagan na rin niya ang kapatid niya para sunduin siya sa amin. Kaya hindi na rin namin siya napigilan na umalis. Hindi naman kami nag-away noon kaya lang ay naging malamig na ang tawagan namin ng gabi na yon. Sa totoo lang papadudot, hindi ko alam kung dahil ba sa matagal na kami ni Laura kaya minsan ay nawawalan na ako ng gana sa relasyon namin. At minsan sa kanya mismo. Noong mga nakaraang buwan kasi ay bihira na lamang kaming mag-away ni Laura. Kapag may mga issue siya, nagpapatalo na lamang ako para wala ng gulo. Minsan, ramdam ko na gano'n na rin yung ginagawa niya kapag ako naman ang may issue. Ayaw na naming palakihin pa ang gulo kasi ayaw na namin na pag-uusapan pa yon ng mas matagal. Kung mag-aaway kami ay okay lang at kung magkakaayos kami ay mas okay din yon. Iniisip ko tuloy kung nagiging responsableng boyfriend pa ba ako. May mga pagkakataon kasing ramdam kong hindi na masaya si Laura. Pero hindi ako nag-effort para pasayahin siya. May kulang na sa relasyon namin pero hindi ko ginagawa ng paraan yon para mapunan yon. Ramdam ko na may problema na kami pero hinahayaan ko lang na lumaki yon. Para bang bahala na kung mag-inarte siya di sige, titigil din naman siya pag napagod na siya. At sa huli ay magkakabati rin kami kasi iyon ang alam namin na kailangan naming gawin. Nang mga panahon na ito ay hindi ko alam kung dapat na ba akong kabahan sa sitwasyon namin. O sadyang tanggap lang namin ang isa't isa. Wala naman kasing kahit isa sa amin na nag-o-open up kung may problema man kaya naisip kong okay pa ang lahat. Nagpapakiramdaman na lamang kami kung may dapat pa ba kaming pag-uusapan tungkol sa relasyon naming dalawa. Kaya lang papadudot habang tumatagal ay mas lumalamig naman si Laura sa relasyon namin. Doon ako nagsimulang kabahan kasi parang hindi na normal yon sa amin. Mas ramdam ko na parang wala na siyang pakialam pa sa akin o sa relasyon namin. Hinahayaan na lang niya na madalas kaming nag-aaway at hindi nagkakasundo. Ayos lang kahit matapos ang araw na hindi pa rin kami nagkakabati. Hanggang sa dumating ang araw na kinakatakutan ko. Nandun ako sa place niya noon at kinikwento ko sa kanya na gusto kong bumili ng bagong motor para mas madali kaming makagala na dalawa. Pero ayun siya at tahimik lang na nakatulala sa malayo. At nang muli siyang kausapin ay sinabi niya sa akin na hindi na raw siya masaya. At gusto na niyang tapusin ang relasyon naming dalawa. Siyempre hindi kaagad ako pumayag. Para bang nagising ako bigla na ayoko pa lang siyang mawala sa akin. Oo, may problema kaming dalawa pero hindi ibig sabihin noon ay doon na namin tatapusin ang lahat sa amin. Mas dapat naming ayusin ang lahat dahil hindi biro ang 5 taon na relasyon namin.
Ayaw ko nang basta na lamang yon itapon. Sabihin mo nga sa akin, Ted, masaya ka pa ba talaga kapag kasama mo ko? Kinikilig ka pa ba kapag magka-chat tayo? Inaabangan mo pa ba yung bawat tawag ko? O okay na sa'yo kapag lumipas na yung araw na hindi tayo nagkakausap? Tanong niya na saglit kong kinatahimik. Sinubukan ko kasing kapain ang nararamdaman ko at parang tama si Laura sa mga sinasabi niya. Kita mo na? Hindi ka makasagot ka agad, wika niya. Hindi naman importante yon, Laura. Mahal kita at sigurado ako. Kaya itigil mo na yan. Sagot ko kahit ako mismo ay naguguluhan na rin sa nararamdaman ko. Ano ba, Ted? Kung akala mo ay hindi ko nararamdaman na may mga oras na pinipilit mo na lang yung sarili mo sa relasyon na to, pues mali ka. Ramdam na ramdam ko kung ano yung totoo sa bawat hawak mo, sa bawat halik mo. Matagal nang nawala yung spark sa atin, pero ayaw lang nating tanggapin. Siguro kasi pareho tayong nangihinayang sa pinagsamahan natin. Siguro sa kagustuhan natin na huwag masaktan yung isa't isa. Nagkanya-kanya tayo sa problema, giit pa niya. Hindi na ba natin to aayusin? Malungkot na tanong ko. Gusto mo pa ba, Ted? Huwag mo nang ipilit kung ubos na. Kasi pareho lang tayong mahihirapan. Bakit pa natin ilalaban yung talo na? Mahirap din naman to para sa akin pero ito lang yung paraan para mahanap natin yung mga sarili natin ulit. Saka mas mabuti din siguro na pagkatapos nito ay wag na muna tayong mag-usap o magkita. Hindi ko sinasabing ayoko na sayo o galit ako sayo ha. Ang totoo ay mahal kita kaya gusto kong maging fair sayo. Wika niya. Ito ba yung pagiging fair? Yung maghihiwalay tayong dalawa? Tanong ko. Anong gusto mo, maglokohan tayo hanggang sa makasal tayo tapos kung kailan nakatali na tayo saka natin marirealize na kailangan natin ng space? Tanong niya rin. Sigurado ka na ba talaga sa desisyon mo? Tanong ko pa rin sa nakikiusap na boses. Oo, Ted, sagot niya. Kung yan ang gusto mo at kung sa tingin mo ay eto ang mas mabuti para sa atin, sige, maghiwalay tayo. Pero kung dumating ang araw na mahal mo pa rin ako at mahal pa kita, balikan mo ko. Malungkot na wika ko. Ayoko rin sana na bumitaw sa relasyon namin kasi sobrang nangihinayang ako sa 5 taon. Siguro nga papadudot ay hindi na ako sigurado sa nararamdaman ko pero hindi yon dahilan para bitawan kaagad namin ang isa't isa. Naniniwala ako na pwede pa naming maayos ni Laura ang lahat pero hindi ko na siya mapipilit pa kung sadyang ayaw na niya. Hindi ko rin akalain papadudot na may ganun palang dinadala si Laura. Na nararamdaman niya na pala ang panlalamig ko sa kanya. Na alam niyang may problema na kami pero kagaya ko ay hinahayaan na lamang niyang lumaki. At siguro ay napuno na siya kaya isang araw ay sumabog na lamang siya. Medyo matagal bago nag-sink in sa akin na seryoso pala talaga si Laura sa hiwalayang hinihiling niya. Kinausap ko pa kasi siya pagkatapos ng araw na yon at nakiusap ako na baka pwede pa naming ibalik yung dating kami. Baka pwede pa akong humingi ng chance sa kanya para ayusin namin ang lahat sa amin. Pero madiin niyang sinabi sa akin na ayaw na raw niya. Hindi na siya babalik sa akin kasi hindi na talaga siya masaya sa relasyon naming dalawa. Dito na ako nasaktan talaga, papadudot. 5 taon din yung pinagsamahan namin pero mauuwi lang pala sa wala ang lahat. Si Laura ang isa sa mga babaeng pinakasineryoso ko sa lahat. Naisip ko na rin noon na siya na ang babaeng gusto kong pakasalan at maging nanay ng mga anak ko. Kaya lang hindi pala ganon ang iniisip niya sa akin. Hindi pa pala niya ako nakikita na magiging asawa niya in the future. Yun talagang dahilan, papadudot, kung bakit mas nasaktan ako kasi nagawa niya akong basta na lamang bitawan pati na ang ilang taon naming relasyon.
Kahit ilang beses ko pang sinubukan na ayusin ang lahat sa amin ay hindi na siya pumayag pa at tuluyan na niya akong blinak sa mga social media account niya. Ilang araw din akong nagmukmok dahil sa paghiwalay namin ni Laura. Kahit sabihin na wala naman siyang naging ibang babae, ang sakit pa rin na maiwan dahil hindi ka na mahal ng taong mahal mo. Ang lalim ng sugat na ginawa niya sa puso ko. Mabuti na lang at may kaibigan ako na tumulong sa akin na makapag-move on. Palagi nila akong niyayaya na gumimik o kumain sa labas. Yun na rin ang paraan ko para makapag-move on sa breakup namin ni Laura. Hanggang sa na-realize ko na tama nga si Laura. Dahil unti-unti ay nawala na rin ang kirot sa dibdib ko. Para bang bigla na lang naubos ang pagmamahal ko para sa kanya. At nararamdaman ko na wala na nga yung spark sa amin at siguro nga ang mag-break kami ang pinakatama naming ginawa kesa pareho kaming maglokohan alang-alang sa mahabang pinagsamahan. Wala kasi talaga sa tagal ng relasyon yon. Ang pagmamahal ay pwedeng magbago o mawala kahit gaano mo katagal na nakasama ang taong karelasyon mo. Sa paglipas pa ng mga araw ay in-enjoy ko na lamang ang pagiging single ko. Ang tagal ko rin kasing hindi yun nagawa. Nakipag-date na rin ako sa iba't ibang babae na karamihan ay nirereto sa akin ng mga kaibigan ko. Hanggang sa makilala ko si Giselle sa isang resto bar. Nag-ausap kami dahil sa mga common friends namin at nagkaroon ng masayang kwentuhan. Nang gabi na rin na yon ay nagkapalitan na kami ng cellphone number at madalas na magkatawagan. Nasundan din ang pagkikita namin nang wala ng ibang kasamang kaibigan. At sa ilang araw na lumalabas kami ay naramdaman ko na kahit papaano ay nahuhulog na ang loob ko sa kanya. Kaya lang papadudot nang sabihin ko kay Giselle na gusto ko siyang ligawan ay natawa na lamang siya sa akin. Hindi raw kasi siya naniniwala sa ligaw kaya hindi ko na raw kailangan na gawin yon. Matagal na rin naman daw niya akong gusto kaya ayos lang kung idiretso na namin sa relasyon ang estado naming dalawa. Sigurado ka ba? Tanong ko sa kanya. Oo naman. Naka-4 na boyfriend na ako at lahat sila ay nag-effort na ligawan ako tapos ay niloko lang ako sa huli. Kaya bakit mag-i-effort ka pa na ligawan ako? Kung pwede naman na mas makilala natin ang isa't isa kahit magkarelasyon na tayong dalawa, wika niya. Pero ayokong lumabas na parang tinitake advantage kita. Gusto ko rin na mas makilala mo ako at maramdaman mo na seryoso ako sa iyo, ang sabi ko pa. Pwede naman natin gawin yon kahit tayong dalawa na. Ang mahalaga, may tiwala sa isa't isa at hindi natin yung sisirain. Ted, gusto na rin kita kaya bakit pa ako magpapakipot sa'yo? Huwag kang mag-alala at ayos lang talaga sa akin ang ganitong setup. Wika pa niya. Naging magkasintahan na nga kami ni Giselle ng araw na yon, Papa Dudut. Sinabi niya sa akin na noong unang beses na makita niya pa lamang ako sa resto bar ay nagkagusto na kagad siya sa akin. Lumalim ang nararamdaman niya sa bawat araw na magkasama kaming dalawa. At hinihintay niya na lamang din daw na magtapat ako ng feelings ko. Noong ko na lamang ulit naramdaman yung kilig, yung saya ng mahulog ulit sa pag-ibig. Oo, alam kong love na ang nararamdaman ko para kay Giselle at ganun din ang nararamdaman niya para sa akin. Kahit na magdadalawang buwan pa lamang kaming magkakilala, alam kong tunay na ang nararamdaman namin para sa isa't isa. Kasi gano'n naman yun, hindi ba? Pagmahal mo, mahal mo. Hindi na mahalaga kung gaano pa kayo katagal magkakakilala. Ang mahalaga ay alam nyo sa isa't isa ang totoo na nararamdaman ninyo. Magtatatlong buwan na kami ni Giselle nang mag-decide kami na mag-live-in na. Ganon din naman kasi. Araw-araw ko siyang pinupuntahan sa boarding house niya kaya naisip namin na bumukod na para hindi na siya laging tinutokso ng mga kasama niya sa bahay.
Ako naman ay humanap ng trabahong malapit sa tinutuluyan namin. Gusto kasi namin ni Giselle na masulit ang bawat oras na meron kami. Masaya ang buhay na kasama ko si Giselle pero syempre may mga araw na hindi may iwasang mag-away kami. Lalo na at habang tumatagal noon ay mas nakikilala namin ang bawat isa. Si Giselle kasi ang tipo na hindi kayang mag-multitasking. Kumbaga hindi na niya kaya yung maglilinis ng bahay bago siya umalis para magtrabaho o gumimik. Ako naman yung medyo maselan pagdating sa bagay na yon. At yun talaga ang madalas naming pinagtatalunan. Lalo na noong umuwi ako sa bahay nang makalat ang lababo. Nang makauwi si Giselle galing sa pag-grocery niya ay naabutan niya pa akong nagliligpit at doon ko na nga sinumbat sa kanya na napapadalas noon na ako na lang ang naglilinis ng bahay at ng mga kalat na iniiwanan niya sa tuwing aalis siya. At dahil mainit ang ulo ko ay nasigawan ko siya noon na dahilan para magdabog siyang pumasok sa kwarto namin. Nagilty naman ako sa ginawa ko dahil pakiramdam ko ay nabuntun ko sa kanya ang init ng ulo ko na dapat ay sa trabaho. Kaya nang matapos ako sa ginagawa ko ay pinuntahan ko na rin siya sa kwarto namin. Love, sorry. Sorry sa mga nasabi ko kanina. Wika ko nang makalapit ako sa kanya. Naiintindihan ko naman, hindi naman ito yung first time na nag-away tayo. Alam ko rin namang marami akong pagkukulang bilang girlfriend mo. Malumanay na sagot ni Giselle. Ako rin naman yung may pagkukulang eh. Alam kong mabilis uminit ang ulo ko. Kahit sa maliliit na bagay. Sorry pero sana mapagtiyagaan mo pa ako. Love, nahihirapan ka na ba sa setup natin? Malungkot na tanong ko. Nahihirapan pero pinipilit kong kayanin kasi mahal kita, Ted. Siyempre nasasaktan ako kapag sinisigawan mo ko pero alam ko nakasalanan ko rin naman minsan lalo na kapag tinutoyo ako. Naiiyak na sagot niya. Sorry na, huwag ka nang umiyak. Wika ko naman. Ang laki nga ng pasasalamat ko sa iyo. Kasi ibang iba yung pagmamahal na ibinibigay mo sa akin kumpara sa mga ex ko. Hindi naman ako naghahangad ng perfect na relasyon. Ang sa akin lang basta mahal mo ko at mahal kita ay sapat na yon. Naiiyak pa rin niyang sabi. Mahal na mahal kita, Giselle, at gagawin ko ang lahat para mas mapasaya pa kita. Pangako ko sa iyo. I love you too at gusto ko na sana tayo na hanggang sa huli. Ayaw kitang mawala at ayaw kong masayang yung meron tayo. Tugon naman ni Giselle. Papadudot kung may isang ugali ako na gusto kay Giselle, yun ay yung pagiging selfless niya sa pagmamahal. Kaya niyang magtiis para sa akin. Kaya niya akong intindihin. Kaya niya akong suportahan at kaya niya akong piliin kahit sa mga araw na pati ako ay suko na sa sarili ko. Pinuno niya ako ng pagmamahal kaya mas naging matapang ako na panindigan kung ano ang meron sa amin. Itinatak ko sa sarili ko na gagawin ko ang lahat, wag lang siyang mawala sa akin. Sa ilang buwan pa na relasyon namin na lumipas ay mas lalo ko siyang minahal. Hanggang sa maramdaman ko na gusto ko na siyang pakasalan. Napag-uusapan na rin namin yon at sumang-ayon naman siya sa gusto ko. Mahal niya raw ako at sigurado na siya sa akin kaya payag siya na magpakasal kaming dalawa. Okay na rin naman sa pamilya niya yon kasi wala siyang mabigat na responsibilidad sa buhay. At doon ako nag-decide na ipakilala siya ng formal sa pamilya ko. Nakukwento ko na si Giselle sa mama at kuya ko. Pero hindi pa nila ito nakikilala ng personal. Palagi ko lang sinasabi na may babae nang nagpapatibok sa puso ko. Kaya nga nakita ko na kahit paano ay natuwa naman si mama nang makita niya si Giselle sa bahay namin. Masaya sila na nakikita nila akong ayos na sa bagong girlfriend ko. Inasikaso ni mama si Giselle at masaya itong nakipagkwentuhan kay kuya ng tungkol sa mga kalokohan ko. Hanggang sasabihin ko na nga sa kanila ang plano naming pagpapakasal. Ano? Sabay na wika ni na mama at kuya. O bakit naman po ganyan ang itsura ninyo? Sobra naman yata kayong nagulat. Natatawa ang wika ko.
Seryoso ka ba talaga kasi hindi ba kailan lang kayo ni Giselle? Ibig kong sabihin kakaumpisa pa lang ng relasyon ninyo. Magpapakasal na kayo? Gulat pa ring tanong ni kuya. Kuya, nagmamahalan kami ni Giselle. Kaya kami magpapakasal. At saka nasa tamang edad na rin kaming dalawa. Sagot ko naman. Hindi naman yung edad yung issue Ang issue rito, yung mismong minamadali ninyong desisyon. Dagdag pa ni kuya. Anong minamadali? Ano bang ibig mong sabihin kuya? May inis na tanong ko. Giselle, tama hindi ba? Buti pa samahan mo muna ako sa kusina at may nakalimutan akong ihain. Yaya ni mama kay Giselle para makapag-solo kami ni kuya. Sumama naman si Giselle sa kanya. Mag-usap nga tayo, Ted. Ano ba yung pumasok sa isip mo at magpapakasal na kayo ni Giselle? Muling tanong pa ni kuya. Kuya, gaya nga ng sinasabi ko, nagmamahalang kami ni Giselle. Hindi pa ba sapat na dahilan yon para magpakasal? Sagot ko naman. Ted, hindi biro ang salitang kasal. At hindi rin sapat na nagmamahal lang kayo. Handa na ba talaga kayong dalawa ha? Baka naman konting away lang maghiwalay na kayo. Wika pa niya. Kuya, matagal na kaming nagsasama sa isang bubong ni Giselle, katwiran ko. Matagal? 5 buwan? Matagal na ba yun? At saka saan mo ba nakilala yan? Ni hindi mo pa nga yata kilala ang pamilya niyan Sinasabi ko sa iyo ha, hindi niyo pa kilala ang isa't isa kaya huwag kayo magpadalos-dalos. Payo ni kuya. Paano mo nasabing hindi pa namin kilala ang isa't isa? Ikaw ba yung nasa relasyon? Araw-gabi kaming magkasama ni Giselle at kaya alam namin ang ugali ng isa't isa. Inis na pangangatwiran ko pa sa kanya. Talaga ba? Kung kayo nga ni Laura 5 years magkarelasyon pero may hindi pa rin kayo alam sa isa't isa. Di lalo na kayo ni Giselle, halos kakikilala pa lang. Dagdag pa niya. Iba si Giselle, iba si Laura. Hindi dahil naghiwalay kami ni Laura ganun din ang mangyayari sa amin ni Giselle. At saka hindi ko naman hinihiling yung pag-oo ninyo sa desisyon namin. Sagot ko. Ted, ano bang nangyayari sa'yo? Hindi ka naman dating ganyan Tanong pa ni kuya. Oo kuya, kasi yung dating Ted, hindi marunong manindigan sa mga desisyon niya. Pero iba na ako ngayon. Pakakasalan ko si Giselle sa ayaw ninyo at sa gusto. Pagmamatigas ko. Bakit hindi maintindihan ng kuya ko ang desisyon namin ni Giselle? Ang dami niyang issue wala naman siyang alam sa nangyayari at nararamdaman namin ni Giselle. Kaya nagalit talaga ako noon kay kuya. Sa sobrang bad trip ko ay umuwi na kami ng bahay ni Giselle. Doon ko rin nalaman na narinig pala lahat ni Giselle ang mga sinabi ni kuya. Alam kong naapektuhan siya pero sabi ko sa kanya ay huwag siyang mag-alala dahil kahit na anong sabihin ng pamilya ko ay siya pa rin ang pipiliin ko. Pero mula noon ay may napansin akong nag-iba kay Giselle. Naging selosa na siya masyado at nagiging insecure siya sa ibang babae. May mga pagkakataon din na bigla na lamang siyang magtatanong ng tungkol sa ex kong si Laura at kung bakit kami naghiwalay. Alam kong may pinagdadaanan lamang ang girlfriend ko kaya iniintindi ko na lamang siya. Naisip ko na para maniwala sa Giselle na siya lang ang mahal ko ay ipinakilala ko na siya sa lahat ng kamag-anakan ko. Plinano kong gawin to noong birthday ni mama. Okay na sana ang lahat, ang kaso ay hindi ko akalain na nandun din pala ang ex kong si Laura. Magkakasama kami sa table ni Giselle nang biglang dumating si Laura. Nagulat ako kasi noong ko lamang nalaman na in-invite pala ni mama si Laura ng araw na yon. At kasunod noon ay ang paglapit naman sa amin ni Tita Eden. O Ted, Laura, nakakatuwa naman kayong dalawa at hanggang ngayon ang sweet nyo. Teka, kailan na ba ang kasal ninyo ha? Nako bilis-bilisan ninyo at huwag nang gumaya dyan sa kuya mong kung kailan tumanda saka nag-asawa. At saka itong si Laura baka mahirapan na yan magbuntis kaya bilisan nyo na. Masayang bati ni Tita Eden. Hindi pa pala niya alam na break na kami ni Laura.
Tita, ano po kasi iba na po yung sitwasyon namin sa ngayon. Wika ko na hindi ko alam kung papaano sisimulan ang gustong sabihin sa kanya. Ha? O bakit? Buntis ka na ba, Laura? Ilang buwan na? Buti naman at magkakaapo na tong si Elsing. Naku, matutuwa niyan ng break na po kami ni Ted. Putol ni Laura sa sinasabi ni Tita Eden. Ha? Anong break? Akala ko ba magpapakasal na kayo? Bakit naman kayo nag-break bagay na bagay pa naman kayo? Gulat na tanong ni Tita Eden. Ganun po talaga, mahaba pong storya pero wag po kayong mag-alala at may girlfriend na po si Ted. Wika ni Laura na bumaling ang tingin sa katabi kong si Giselle. Ha? Girlfriend? Agad? Parang ang bilis naman yata niyan, Ted. Hindi niyo na ba talaga ayusin ang sa inyo ni Laura? Sayang kayong dalawa. May panghihinayang na wika ni Tita Eden. Tia Eden, excuse me lang po ha. Next time na lang po tayo magkwentuhan. Medyo nagmamadali din po ako Dalhin ko lang po itong regalo ko kay Tita Elsing at paalis na rin po ako. Sige po. Pag-iwas at paalam ni Laura bago naglakad palayo. Ikaw naman Ted, bakit mo naman pinakawalan pa yang si Laura? Kagandang bata ang bait pa at masayang kausap. Sana nag-ayos muna kayo bago ka nag-girlfriend, sabi pa ni Tita Eden. Tita, excuse lang po. Yung sa amin po ni Laura, tapos na po yun at matagal na. At pumasok po ako sa relasyon ko ngayon kasi mahal ko po si Giselle. Nga po pala tita, magiging asawa ko na rin po si Giselle. Sagot ko naman. Ano? Abay kakabreak mo lang magpapakasal ka na kaagad? Ay nako, kayo talaga mga kabataan ang bilis gumawa ng desisyon na hindi pinag-iisipan. Napapailing na wika ni Tita Eden bago umalis sa harapan namin ni Giselle. Tara love, dun tayo sa mga pinsan ko. Yaya ko kay Giselle. Love, pwede bang umuwi na ako? Medyo sumama kasi yung pakiramdam ko Sagot naman niya. Ha bakit? Ano bang nangyayari sa'yo? Nahihilo ka ba? Baka naman gutom yan. Ano? Nag-aalalang wika ko. Sinabi niya noon na masama talaga ang pakiramdam niya. Kaya napilitan na lamang din akong umuwi sa apartment namin. Kaya nga lang papadudot nang makauwi kami ay nagsimula na kaming magtalo. Bigla na lamang kasing nagdabog si Giselle na hindi ko maintindihan. Ayaw naman kaagad niyang sabihin kung ano ang problema niya. Hanggang sa itanong ko sa kanya ng paulit-ulit kung bakit ba siya nagagalit sa akin. Manhid ka ba talaga Ted? O sadyang nawala ka na sa katinuan ng nakita mo ulit yung ex mo? Naiiyak sa inis na tanong niya. Ano? Bakit naman siya nasingit dito? Tanong ko rin sa kanya. Dahil lahat ng nararamdaman kong ito dahil dyan sa ex mong yan. Akala mo ba hindi mabigat sa akin na lagi nila akong ikumpara dyan sa Laura na yan? Na kung gaano siya masigit sa akin, na kesyo dapat siyang pinili mo. Saka alam mo ba kung ano yung mas kinakagalit ko sa ngayon? Yung nangyari kanina dyan sa tita mo. Ted, gaano ba kahirap sabihin kanina na break na kayo? Bakit ang dami-dami pong paligoy-ligoy kanina? Alam mo ba yung pakiramdam ko habang nag-uusap kayo kanina? Para akong tangang poste. Nakatayo lang sa inyo at nakikinig at nanliliit. Ganon ang pakiramdam ko kanina. Panunumbat niya sa akin. Okay love, sorry. Sorry kasalanan ko, pasensya na. Pagpapakalma ko sa kanya. Alam mo Ted, siguro tama silang lahat. Baka hindi pa nga natin kilala ang isa't isa. Baka nagmamadali tayo. Baka hindi talaga tayo dapat magpakasal. Naiiyak na sabi niya. Bakit mo ba iniisip yung iniisip nila? Pabayaan mo silang lahat dahil hindi sila kasali sa relasyon natin. Kasalanan ko to, sorry. Dapat ako yung unang nagparamdam sa'yo na secured ka sa akin. Hindi yung ganito. Sorry love, huwag ka nang umiyak. Sagot ko naman. Ewan ko Ted pero mali ba yung nararamdaman ko ha? Mahirap ba akong intindihin? Masama ba yung ugali ko? Iwan mo na lang kaya ako.
Naiiyak na sabi niya. Hindi ko gagawin yan kasi mahal na mahal kita. Pakakasalan kita at paninindigan kita. Patutunayan ko sa iyo na tama na pinili mo ko. Sagot ko naman. Love, sorry kung ganito ang ugali ko. Iyak pa niya. Lahat ng maganda sa iyo minahal ko at lahat ng pangit sa iyo ay tanggap ko kasi ganyan din yung pinaramdam mo sa akin. Kung alam mo lang, Giselle, na mas kailangan kita kaysa kailangan mo ko. Hindi ko kakayanin pag nawala ka. Sagot ko naman bago ko siya niyakap. Wala akong pake sa iniisip ng iba dahil para sa akin ay si Giselle lang ang mahalaga. Nang mga oras na gusto na niyang sumuko sa relasyon namin ay pinigilan ko siya. Ayoko siyang bitawan dahil alam kong mas hindi ko kakayanin kapag pinakawalan ko siya. Alam kong iniisip ng iba na nabibigla lamang kami ni Giselle sa mga nangyayari at minamadali namin ang lahat. Wala pa daw isang taon ang relasyon namin, magpapakasal na kami. Pag-isipan daw muna naming maigi. Pero Papa Dudut, bakit mo pa pag-iisipan ng isang bagay na siguradong sigurado ka na? Pinakasalan ko po si Giselle sa West kahit pa alam kong hindi pabor ang pamilya ko. Iniisip ko na lamang na darating din yung panahon na matatanggap din nila ang lahat. Ang mahalaga ay legal na ang pagsasama namin ni Giselle at araw-araw ginagawa namin ang lahat para mapasaya at maparamdam sa isa't isa ang totoong pagmamahalan. Sa ngayon ay nag-iipon ako para matupad ang pangako kong pakakasalan niya sa simbahan suot ang wedding gown na pangarap niya. Papa Dudut, kung may natutunan man ako sa love, yon na yung hindi laging mahalaga ang tagal ng pinagsamahan. Dahil pag natagpuan mo na yung taong magpaparamdam sa iyo ng tunay na pagmamahal ay mawawala ng saysay ang oras. Mas gugustuhin mong lagi siyang mapasaya at sa piling niya hindi mo na namamalaya ng paglipas ng mga araw. Hanggang dito na lamang po ang sulat ko, Papa Dudut. Sana po ay may napulot kayong aral sa kwento namin ni Giselle. Lubos na gumagalang, Ted. Minsan talaga ay hindi natin makokontrol ang sinasabi at iniisip ng ibang tao. Lalo na kung ang akala nila ay mali ang ginagawa natin. Pero syempre, desisyon pa rin natin ang masusunod para sa sarili natin. Kung wala namang ibang maaapektuhan at masasaktan ay walang masama kung sundin natin ang gusto nating gawin. Ipaglaban natin ang pagmamahal na nararamdaman natin para sa isang tao. Kahit pa ang tingin ng iba ay wala yung patutunguhan. Ang mahalaga ay sinubukan nating ipaglaban at pangatawanan ang tao na mahalaga sa buhay natin. Huwag kalimutan na mag-like, share and subscribe ng episode na ito at syempre hanapin din po ang Papa Dudut Vlogs at suportahan po yung aking second channel na yan. Maraming salamat po. Ang buhay ay mahiwaga, laging may lungkot at saya. Sa Papa Dudut Stories, laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.